Ang Ghost Month ay magaganap ngayong August 4, 2024 hanggang September 2, 2024. Narito ang mga bagay na dapat mong iwasang gawin habang Hungry Ghost Month. Alalahanin na ang video na ito ay para lamang sa mga may bukas na isip at paniniwala sa mga ganitong gawain. Kung ang video na ito ay hindi sang-ayon sa iyong paniniwala ay mas mabuting i-skip mo na lamang ang video na ito. Kung ngayon ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Mag-subscribe ka na din. Click ang bell at all para lagi kang updated sa mga pinakabago kong mga pampaswerte videos. Una, huwag magpakasal ngayong Ghost Month. Marami sa mga yumao ang hindi na ikasal bago pa sila sumakabilang buhay. Kaya naman, ang pagpapakasal sa Ghost Month ay nagtutulak sa mga espiritong ligaw upang kainggitan ka at sirain ang pag-iisang dibdib nyo. Pangalawa, huwag magbukas o mag-umpisa ng negosyo dahil pinaniniwala ang malas ito at hindi nagdudulot ng maganda sa negosyong naumpisahan. Pangatlo, iwasang mamulot ng pera, wallet o anumang bagay na makikita mo sa daan, lalo na sa gabi. Ito ay pang-akit ng gutom na multo upang sumama ito sa iyo at magdulot ng malas. Pang-apat, kapag ikaw ay nasa isang burol o sa bahay-sambahan, importante na bantayan ang iyong sinasabi at mga kinikilos. Iwasan lagi ang maging magaslaw o gawin ang lahat na biro. Masyadong sensitibo ang mga gutom na multo at malamang na gawin ka nilang target. Pang-lima, iwasan ang paglalaro ng Ouija board ngayong Ghost Month. Mas malakas ang puwersa ng mga ligaw at gutom na multo ngayon at maaaring mahirapan kang makawala sa maaaring idudulot na problema nito sa iyo. Pang-anim, iwasan ang pag-iiwan ng sampay lalo na sa gabi. Pinaniniwalaan na sumusuot dito ang mga ligaw at gutom na espiritu. Pang-pito, iwasang iharap ang sapatos sa higaan. Mas maigi na ilayo ito sa higaan upang hindi suotin ng gutom na multo at maglakad papunta sa iyo. Pangwalo, kung may mga manika o estatwa ka sa loob ng bahay. Gumupit ng pulang papel. Ito ay singlaki at kahugis ng piso. Ilagay ito sa mga paa upang hindi pamahayan ang mga gutom na multo. Pangsyam, iwasan ang paggagala at pagkakamping madalas, lalo na sa gabi sa mga madidilim at liblib na lugar sa pagitan ng August 4 hanggang September 2 ngayong 2024. Ang mga lugar na ito ay may tendency na umakit ng mga gutom na multo dahil sa malakas na yin energy. Sinasabi din na ang mga may mahihinang aura at vibration ay mas madaling masapian. Ang 10, sinasabing importante din na maiwasan ang paliligo sa tubig sa dagat, ilog o kahit na sa swimming pool, lalo na sa gabi. May mga masasamang espiritu na handang lunurin ka upang magamit ang katawan mo para ma-reincarnate muli sila. Pang-11, iwasan ang pagtapik sa balikat. Tinuman ay pinaniniwala ang nagtataglay ng 3 apoy. Ito ay sa ulo at mga balikat. Ang pagtapik dito lalo na sa mga tago at madilim na lugar ay maaaring umakit ng negative energy, dahilan para lapitan ka ng mga masasamang espiritu. Ang 12, iwasan ang pagkuha ng litrato lalo na at gabi. Maaaring may sumama na mga ligaw na kaluluwa sa iyong mga litrato. Pang 13, iwasan ang pagsandal sa mga puno at pader sa labas tuwing Ghost Month. Madalas na nagpapahinga o tumatambay dito ang mga gutom na multo. Ang 14, iwasan ang madalas na pagpapagabi dahil mas malakas ang mga ligaw at gutom na kaluluwa sa gabi, dahilan para ikaw ay malasin. Pang 15, tuwing ika-15 araw ng ika-7 lunar month, nagaganap ang Hungry Ghost Festival. Kaya naman ang Hungry Ghost Festival ngayon
ay magaganap sa August 18, 2024. Ito ay sa araw ng linggo. At kung ikaw ay nasa ibang mga Asyanong bansa tulad ng Singapore o di naman kaya dito sa Pilipinas kung saan nagaganap ang tinatawag na getay, iwasan na umupo sa mga upuang malapit sa entablado. Ito kasi ay inilalaan sa mga kaluluwa na VIP at ang pag-upo dito ay insulto sa kanila dahilan para ikaw ay malasin. Ang 16, hindi naman ipinagbabawal ang pagdidiwang ng kaarawan sa Ghost Month, ngunit inirerekomenda na ipagdiwang ito habang maliwanag pa ang sikat ng araw upang hindi ito pasukin ng mga gutom na multo. Ang 17, iwasan ang mga damit na may mga monochromatic na kulay gaya ng puti, itim at pula. Ang mga itim sa paniniwalang Tsino ay umaakit na mga ligaw na espiritu at negatibong enerhiya. Ang puti ay nangangahulugang may sumakabilang buhay. Ang pula naman ay dugo at kasawian. Ito ay umaakit na mga espiritong sumakabilang buhay dahil sa karahasan. Ang 18, iwasang masipa o magalaw ang mga food offerings sa daan. Ito ay insulto sa mga gutom na multo. Ang 19, iwasan ang pagiging malungkot, matatakutin at magagalitin. Sa Ghost Month, ito ay nagdudulot ng low vibration at ang pananatili sa low vibration ay isang pinto na siyang mas madaling makapagpapasok ng mga masasamang espiritu sa katawan mo. Pang 20, iwasan din ang pagsusuot ng mga nakakatakot na maskara at paglulugay ng mahahabang buhok. Alalahanin na ang mga paniniwala at pamahiin na ito ay walang siyentipikong basihan. Ito ay paniniwala at kultura ng iba. Gawin at sundin ito bilang pagrespeto sa kaugalian, tradisyon at paniniwala ng iba at para na din sa ikatatahimik ng ating isipan at kalooban. Ang obserbasyon ng Hungry Ghost Month o Ghost Month ay orihinal na kultura ng mga Tsino. Tayong mga Pilipino ay nakikisangkot lamang bilang pagrespeto sa kultura nila at dahil na din ang mga Pilipinong Tsino o Tsinoy ay naging malaking bahagi na din ng eksistensya nating mga Pilipino. Alalahanin na sa poong may kapal pa din, nagmumula ang lahat ng pagpapala, ang kasipagan at ang kabutihan sa ating kapwa kasabay ng buo mong pananalig sa may kapal. Ang siya pa rin na dapat ay manaig. Ang mga ito ay mga gabay lamang. This is Fidel Rosario. Thank you for watching.